Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong Friday, November 7. Patuloy ang paglakas at paglapit ng bagyong Uwan, kaya alamin natin ang pinakahuling impormasyon sa kilos at lakas nito. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa Batanes at Cagayan, asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng amihan o northeast monsoon. Ang mga ambon ay madalas na biglang lumalakas at maaaring tumagal ng ilang oras. Kalimitang sinasabayan ito ng malamig na hangin galing hilagang silangan, kaya mararamdaman ang malamig na simoy lalo na sa umaga at gabi. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, asahan ang partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms. Ang ganitong pag-ulan ay dulot ng localized thunderstorm na karaniwang nabubuo sa hapon o gabi dahil sa init ng araw at pagsasalubong ng hangin. Mag-ingat sa biglaang pagbuhos na maaaring magdulot ng maikling pagbaha sa mga mabababang lugar. Naglabas na ng weather advisory ang Pag-asa bilang paghahanda sa paparating na bagyo. Sa Sunday, November 9, inaasahan ang 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan sa Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes, habang 50 to 100 millimeters naman ng mga pag-ulan ang mararanasan sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Batanes, Cagayan, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Laguna, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, and Biliran. Ngayon naman ay silipin natin ang pinakahuling sitwasyon sa Pasipiko. Ang bagyong Fungwong na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility ay bahagyang lumakas habang kumikilos pa northwestward. Kaninang umaga, nakita ang sentro nito sa layong 1,525 kilometers east ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang maximum sustained winds na 85 kilometers per hour malapit sa gitna, gustiness na umaabot hanggang 105 kilometers per hour at may central pressure na 992 hectopascal. Kumikilos ito pa northwest sa bilis na 20 kilometers per hour at malawak ang sirkulasyon dahil ang mga hangin mula strong hanggang gale force ay umaabot hanggang 720 kilometers mula sa gitna. Dahil dito, kahit wala pa sa PAR, mararanasan na ang pag-aspang ng silangang dagat sa mga susunod na oras at araw. Ayon sa forecast track, magpapatuloy ito sa west-northwestward na galaw sa nalalabing bahagi ng forecast period. Inaasahang papasok ito sa PAR sa ngayong araw, late evening or Saturday early morning. Kapag nakapasok, papangalanan ito bilang uwan. Tumataas ang posibilidad ng landfall by Monday, November 10, sa northern o central Luzon. Posibleng ang mga lalawigan ng Cagayan, Isabela o Aurora ang landfall area, pero hindi pa ito tiyak dahil maaari pang magbago ang direksyon ng bagyo. Gayunman may sapat pang panahon para sa maagang paghahanda, lalo na sa mga lugar na nakaharap sa silangang dagat. Sa lakas naman may malinaw na senyales ng rapid intensification. Ang bagyo ay nasa posisyon para masipsip ang init ng dagat at kung patuloy na mababa ang wind shear, mas mabilis nitong mabubuo ang core. Ayon sa mga modelo, maaari itong umabot sa typhoon category bukas at posibleng tumaas pa sa super typhoon category pagsapit ng Sabado. Kapag nangyari ito, posible itong tumama sa lupa habang nasa peak intensity. Delikado ito dahil bukod sa malalakas na hangin, inaasahan din ang matitinding pag-ulan at storm surge sa mga baybaying silangan. Batay sa kasalukuyang projection, posibleng umabot sa wind signal number 5 ang mga lugar na direktang tatamaan ng eyewall na may catastrophic wind impact. Maaaring magsimulang lumala ang panahon sa Linggo, November 9, at umabot sa life-threatening level sa Lunes hanggang Martes, November 10 hanggang November 11, lalo na sa northern at central Luzon.